Magandang araw sa lahat! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Makabansa 3, Unang Markahan, ika-4 na linggo ng Revised K-12 Curriculum na may paksang Mga Makasaysayang Lugar sa Lalawigan ng Cavite. Para sa araw na ito, narito ang ating layunin. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Cavite at natutukoy ang kahalagahan ng mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Cavite. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay nakikilala ang kultura ng aking rehiyon sa aming makasaysayang lugar dito sa Cavite. Ating tignan ang mga larawan. Alam mo ba kung saan ito makikita? At ang layunin ng araling ito ay matutunan natin ang mga makasaysayang puok ng lalawigan at rehiyon na ating kinabibilangan lalawigan dito sa Cavite. Makikita ang ating kasaysayan sa mga lugar o puok sa ating rehiyon. Makikita din sa mga gusali ang mga pagbabagong naganap dito. Ang mga lugar na ito ay maituturing na saksi sa mga naganap sa ating lalawigan at rehiyon. Ang mga lugar na ito ay nagsisilbing tanda ng mga mahalagang pangyayari na naganap sa isang takdang panahon na nagpapabago ng pamumuhay sa lalawigan. Halika, ating alamin ang mga makasaysayang puok sa ating lalawigan ng Cavite. Alam mo ba na ang Cavite ay naging kilala na isa sa mga makasaysayang puok ang Emilio Aguinaldo Shrine, kung saan idiniklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng bansa sa kolonya ng Espanya noong ika-12 ng Hunyo 1898. At sa kauna-unahang pagkakataon, dito rin iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Ang bandilang ito ay ginawa nina Marcela at Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa Natividad. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana marami kayong natutunan sa ating araling ito. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment and share na rin sa ating mga videos. Maraming salamat. Paalam.